consequences. Yo, mga Japorms, it's your boy, Jerome Porma, at welcome ulit sa aking Collectibles channel. Alright, sa video natin ngayon, which is a series of videos na naman, another back-to-back videos na naman, pero yung back-to-back, dalawa na lang, no? Sa ngayon, none other than a Medicom Mayfex figure na naman. Ito na talaga pinakamarami ko, no? So, nire-record ko to and i-upload ko yung video or mismong pag live ko sa YouTube ay sequential ng actual release nito. So magkasunod lang isang linggo na dalawang figures binato ni Mayfex for official release. Ito na unang-una, no. Medicom Mayfex number 212 John Wick na chapter 4 figure. So none other than John Wick chapter 4 figure. Tapos next natin, abanggitin ko na lang din agad ngayon yung Nightfall Bane na. Yun yung mas excited ako i-unbox daw. Kailangan din nating daanan to. Gusto ko tong gawan ng video din kasi unang John Wick, at least unang John Wick figure ko na magawa to. Maganda rin naman, lalo na pag nakikita nyo na yung reviews nung, kasi medyo huli-huli na ako, no, first week of July. Na-release to, mga this week ko lang nakuha. So, yun, medyo late na ako. Pero, yung figure itself, okay pa rin naman, but then kasi kahit yung ang natatangi kong John Wick, for info lang, natatangi kong John Wick na figure ay yung sa chapter 2, which BIB na rin. So mas gusto ko to kasi tsaka may issue rin yun sa braso eh. So at least ito alam ko walang known issue, tsaka yung sealed ko pa nakukuha sa brand new. So yun, since chapter 2 nga lang yung meron ako, and then pangatlo lang to kasi nauna to sa chapter 3 na version, no. Bala ko tayong kompletuhin to kasi favorite ko rin naman tong John Wick na franchise or movie franchises. So, maghahanap tayo in the future. Sana sa talambuhay natin makahanap pa rin naman tayo at baka kompleto ng at least chapter 1. Yung chapter 1 kasi nga wala ako, no? So, meron 2. Then, may pre-order naman. Hindi naman siguro masyadong mauubusan yun para sa chapter 3 na next year ba yung release pa rin naman. So, yun. Ano pa ba? Sige, start na natin yung pag-unbox. Okay. So, baba tayo. Okay. Medyo ang dami ng accessories mga Japons na makikita natin in a bit. But then, medyo unusual tong figure na to in case of the package. Makita natin. Okay. May ano din. Pakita ko mamaya sa box. Okay. Medyo, ngayon na lang ulit ata yung gantong mga style sa package ng box na may mga designs. Ipakita natin yung mamaya. I-showcase natin yung mga Japons. But now, focus tayo sa pag-unbox. Okay. So, maganda may pagkadikit ng stand. So, yung seal na lang. Iwalay muna natin dito. Okay. So, tago muna ang box. Yung box, wala na sila. Usual talaga ngayon na pagka parang extra carton, wala na. So, hollow na siya. Walang extra piece ng carton. May mga meron ba dati? Hindi ko rin maalala. Pero ayan. Sige. Okay. Tapos mapansin nyo yung mga Japons, may second. Ayan, sinasabi ko marami accessories. Kamay lang naman pa rin nakalagay. Pero ayan, kita nyo, diba? May second layer ng plastic shell. Pero ang i-focus ko na lang muna ngayon ng pag-unbox. So, walang masyadong locks, no? Sa main figure lang. Okay. Si Miss Keanu Reeves as John Wick. Okay. So, nakikita nyo, meron ding pinaka-protective plastic dito for anti-paint rub. But, tanggalin na natin ito ngayon. So, walang loose ends eh. So, kailangan tanggalin yung pinaka-ulo talaga. Okay. Ayun, natanggal yung pinaka-leg. Kita nyo. Medyo malakas yung pagkakabit siguro sa yung mas tight at mahigpit yung joint sa leg. Pero medyo tagilid yung akin. Pinapantay ko na. Pinihit ko ng onte. Ayan. Natin kung tutunog maigi. Marinig nyo ba sa mic? Ayan. Tumutunog naman. Alright. Okay. Ngayon napapansin ko na mas iba yung butterfly joint na ito sa balikat. Mas parang makita natin mamaya. I-highlight din natin yon.
goods naman. Goods naman mga Japarms. Panalo lang siguro sa, so ayan, goods lang siya. Pero talagang, ang ganda rin ang design. Kasi nga, ito, at least may vest pa siya din, open jacket. Okay. Goods lang, pang kompleto lang din. Although, yun nga, may fix din naman to. So, okay. Sige, mag-proceed na tayo sa pagtutok ng package and box. Alright, sa box front, yan ito. Okay, so art ng John Wick, ganyan dito. Official pic, John Wick Chapter 4 na label. Then, may Lionsgate, copyrighted, John Wick, action figure, Mafex, Medicom toy. Okay, taas, another label lang din ng John Wick Chapter 4. Baba, same. Okay, pag sa kanan, yung itong, ganitong, sa vertical art ay yung official pic na ito. Okay, pag sa kaliwa, yung pag sa horizontal ay itong official pic na ito. And then nandito yung new sticker, hologram sticker authenticator. Okay, last, likod, which ganito ang okay for the clamshell. So, ganito, dito big and small figure, another extra galet na sculpt, isang Desert Eagle na handgun, isang revolver, belt niya ng kabit na panlagayan. I think tingnan natin. Hindi ko na sinisilip eh. Basta malalagyan ba ng barrel doon or talagang ganun lang yung effect niya. Parang at least something may mailagay ka doon sa mahabang piece na yun. I-check na lang natin mamaya sa accessories part. Yung palakol sa tama ba yung nakipaglaban siya after nung extra yung sa bar, yung nagbabaraha. Ganun. Tapos chucks, yung prior sa pakikipaglaban niya ay nasa Japan kasama ng atong espada. Tapos another, ito yung medyo kakaiba dito. Kaya baka mahal din talaga tong figure na to. Kasama sa price yung another sculpted body na upper part. Okay? Kasama talagang hanggang chan. So, i-check ko rin dito. Parang nakakatakot kasi hindi ako basta rin nagtatanggal ng gantong buo ng mga Mayfix eh. Alam mo namang premium yung presyo na ito eh. Tapos, yan siya. Yan yung compose ng yung first layer ng shell. Sa second layer na siya, balik rin ko na muna na dito yung nakakabit yung stand. Okay, pero pag sa pangalawang kamay yung mas nakita nyo rin naman dito, pangalawang layer, mga puro kamay. Pero yan, sobrang dami pang talaga to, mga picturean talaga si John Wick is intended din. So, photog talaga din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sets ng 9 pairs ng hand accessories. So, yung default ay medyo relaxed hand. So, ito na ata yan. Ito naman yung pinaka-close. Tapos, yan. Sige. Yun lang yung mga daanan na muna natin ngayon sa clamshell part. Bago ko patuloy yung makalimutan na yun, iaabol ko pala mga Japarms, nakasetup na nga yung backdrop. But yung sa box kanina na pinakita ko, yung napansin ko sa box, pag-unbox ko sa ilalim. Okay, since tinanggal ko siya, napakita lang din natin yung, so habang nakaharap ng ganyan, nandito yung label kasi nga syempre ito yung may tupik na part para mag-lock. Ay, medyo masisira natin, wait lang, wala na tayong cut dito. Tanggalin natin yung yan. Okay, from here, may nakalagay dyan, no? Payback time. Tingnan natin kung saan mas lilinaw yan. O, diba? Stig. Tapos, ito lang ulit. Tapos, ayan, ito na yung sinasabi ko dito. Plain, at least. Pero pag yung kanang part, meron yung old school na seal. Ganyan. Hindi na natin i-cover yung sa taas kung meron man siya. Sana may iba na lang mag-check. Pero kasi, hindi ko, ikikip ko nga siyang sealed doon. Hayaan ko na yung factory seal talagang maging orig doon. Hindi ko natatanggalin kahit tape lang. Pero yan lang, at least napakita natin yung sa ilalim na yun, napansin ko na dito, dagdag details. Pag-tackle natin ng mga susunod na parts, pinalitan ko siya mga Japarms nung extra body niya o upper body na ito naka-long white sleeve na lang with still a necktie, no. Mas gusto ko kasi ito, tas terno na siya sa ito, bale ito na yung extra head pa yan. So
ganito natin siya gawin. For the details or highlights ay siguro babanggit ko na lang ay dalawa. Okay, ma-highlights natin dito. Ayun nga. First is yun yung extra body na ito. Para first time sa buong sa alam ko maybe mali ako pero at least kung hindi ito first time, maybe second na by package ng figure ay meron silang extra body mismo talaga as accessories pa or yun na changeable part. Hindi lang siya basta na nahuhubad na parang yung at least cloth na yung design talaga ay ganyan yung sa loob tapos may cloth na panglabas. Hindi. So, another body siya. So, tinanggal na nga natin. Kumbaga ito, ipakita ko yung ano niya. So, kung nakita niyo naman sa package kanina na yan yung nasa extra. Then, extra hidden jack. Hindi na natin pakita yung shell. Pero like now, kumbaga hanggang ano yan, di ba? Yung kasama nga niya, ito yung default. So, mas gusto ko nga to kasi ito parang default na ay medyo nagiging generic yung mukha na parang, ayun parang si Professor Snake pa nga to ng Harry Potter, Alan Rickman. O, ganyan. So, kumbaga, yung female socket niya dyan, ng ball joint, hanggang ganun tong as extra kasi ito ngayon nasa default ng package. No? So, very kakaiba and siguro, yun yung maganda, hindi nila tinipid pagdating sa at least naging top 2 style ni Wick kasi ito nga yung pang final fight scene niya which was a duel sa ano na. So, napakaganda na itas at least madaanan nga natin sa articulation mamaya na double elbow jointed pa rin. Then, ang ganda ng sculpting na may lukot-lukot. Pero, yun kakaiba na siguro favorite din talaga nila si Wick ng Medicom, no? To the point na dito hindi nila masyadong tinipid. Das ayun na lang. Then, yun, pagdating naman, pangalawa na lang is sobrang ganda ng mga accessories and kamay, lalo sobrang dami. Nakita nga din natin kanina na unusual nga no, sa pagdating sa may effects maliban na lang na more on Spidey or masyadong ma-dynamic nga yung poses. Parang hindi nakaka-expect para kay dito, kay John Wick na masyadong marami siyang hand accessories din. Yung extra accessories nga niya to, sample na natin na diba, katana. So, kumbaga espada. Kumbaga makaka-benefit ka kung kapwa may ito, ipakita natin mabilis, no? Maka-benefit ka na pang laro ba mismo sa kapwa mo may effects kasi ibig sabihin intended na to pag mga mold ngayon ng kamay niya. I mean, no, yung mga nowadays, mga ito 2024 releases, alam mo yung kamay na at least pwedeng may pagitan ay makapanghawak pa ng espada na to ni John Wick, or kung sabihin natin na just si John Wick mismo yung kamay, at least dapat ang style ng kamay ay parang flesh, yung ganyan lang na style na parang walang walang gloves and everything. So, yun yung maganda dito. Cool yung mga accessories and kasi pag dating naman doon sa mga previous ano nga niya na figures, okay din naman na mabarel. Lalo na yung mapapakita natin naka-default ko na kasi naka-museum post ko na yung mamaya na yung chapter 2. Pagdating dito, kasi siyempre bagong element nga tong ng movie in chapter 4 yung may espada, mamaya madaanan natin yung palakol, yung tsako, mga ganun. So, lalo na yung dulo-dulo na revolver na pistol. So, yun yung magawa natin top 2 highlights. Okay. So, diretso tayo sa sculpting na overall detail naman kasi ayun. So, ilabas na muna natin. Siguro unahin natin itong tagmin natin to para hindi nakakalito. So, yung style ng full naka-jacket with vest. So, yan, wearing full buong plastic. I don't think magandang so natatanggal, dapat kayang tanggalin. So, kaya pala siyang at least i-style na wala na itong whole jacket. Pero ang mangyayari ay hindi appropriate kasi ang labas, pag tinanggal naman natin itong parang jacket part, ang style nga naman ng sleeve ay nandun pa rin yung itim. So, hindi siya maganda. Though, kumbaga yan, removable siya. I think kaya naman pero hindi na natin i-demo ngayon. Okay. Ganyan.
sa buhok. Ito yung mabanggit pala natin. Ang forma lang, medyo, pag nakita niya na, yung digital printing na nila, old, kinda, ginawang parang V na buhok, para sa buhok, parang V-style, I mean, ano matawag sa ganun pa, parang, pintado na lang nila yan, parang pinta ng mukha ang bigote. Pero, yung sa, sobrang, na malinaw ba ito mga Japans, kapag kita pa rin, nakita nyo na pintado lang siya. Isa sa mga details natin, good hair pa rin naman, kasi long hair dating ni Keanu Reeves dito. Then ayun nga, may mga lukot-lukot, so ganyan pag yung naka full jacket with vest. Okay, sunod naman natin na yung kahit dito sa medyo natitigan nyo na kanina, yung sleeve hanggang kasama yung pants, so black pants, ganyan. Tapos ay maganda lang din yung may lukot-lukot din. Ang gandang details din syempre ng botones ng white sleeve. Meron nga ba, hindi kasi wala sa hindi emphasized dito sa, although pagdating may botones naman dito sa dulo ng jacket niya, ng coat, ganyan din. Meron din, cool din. Pero pag dito sa white sleeve, maganda may emphasized yung gray button o botones. Ganyan. Okay. Pag so ito tingin ko medyo kita niya na okay, tama ba, sa may Lionsgate jade mark, kita pa ba ng ganito? At least ayan, hindi siguro makita niyo na yan sa siyempre. Tingnan natin kung dito sa silipin natin, meron din sa sobrang nakikita niya puti yun naman yung dito, yun na lang. Okay, nandun yan. Meron pa rin nandun sa naka full coat, full jacket. Sa pants, ganito lang. Okay. Yan, meron pa rin mga lukot-lukot style, which very good. Okay, so yun yung makita natin na lang sa details or mismong sculpting. Okay, sa articulation, bale, yan, pag sa ulo, mga Japan, since long hair siya, no? So, buong piraso yung buhok, yan, affected yung patingala na po. So, I think, eto na talaga sagad. So, makita nyo parang pinupwersa ko na. Hindi talaga siya maigi na ipang tingala. And, ayun din kasi, hindi ko pala nabanggit sa siguro sa details na lang. Ayun nga, pagdating nga dun, nasabi ko at least kanina na, dun sa, lalo na yung default, tinuturo ko yung nasa gilid na parang parang si Baki na pag doon sa default kahit nakatungo medyo hindi kuha unlike diba nasa official pics na ito yung face sculpt na to na or head sculpt na may hawak ng chocks, mas kuha niya yung at least ganda tapos parang nakatungo na ganyan. So kaya nga kumbaga hindi naman talaga siya din maganda na parang itingala, mas lalong nawawala yung pagkakuha ng Keanu Reeves, but yan. So, hindi matingala, pero pag tungo, at least, ganyan pa. Ganyan. Okay. Mga tilt, hindi na masyado matilt mga Japanese, pero, naman to hindi naman nga din, lalo na magalaw yung pose sa ulo. Mas madadala lang siya ng pag finotog na is yung mga effects sa kamay, yan, lalo na yung accessories. Okay, so, yun yung sa head, syempre dapat kaya pa rin naman nakaikot yan, dito 360, hindi na lang natin 360. Okay, so, siguro, ma-detail natin maigi sa articulation tong balikat. So yung balikat ay tama pa ba? Hindi ko sure, pero hindi to, may butterfly joint pa rin siya, pero ang style ng mga Japanese butterfly jointed, pero hindi siya yung usual na single jointed siya doon. So natatanggal pa ba to? Hindi maigi, no? Pero single jointed lang itong mismong pag sa braso na. Okay, so parang ang style niya maganda kapag rested, at least medyo ibabaltak mo pa siya ng ganyan. Yan yung at least resting niya. Maganyan yung magiging style niya kapag parang kasi pag hinila mo naman medyo hindi appropriate na dating na parang sagad na sagad yung. Although ito ata yung pinakamaganda, no? Or kung baga pag sa personal, pag sa totoong buhay, parang ganito dapat at least yung proportion, pero maganda yung parang nakikita nyo na inaangat ko yung arm mismo, gano'n na medyo ipapasok naman natin yung butterfly joint, parang at least ganyan, mas pinaka-resting, and by figure mas proportion siya, pero ganyan yung pinaka pwede niyang ipasok ito, ganito. So ibig sabihin medyo mapapabuka yung
kamay kasi nga yung joint niya dito magkaganon, so ganyan. At least ganito naman din yung sagad na demo na natin kanina. Okay, then syempre kayong pihitin. Pag sa mismong pabuka, so kaya pa rin naman yung bumagsak ng mga ganyan, ay pumost ng ganyan, although hindi naman bagay talaga parang i-post mo ng ganyan ng sheet dyan, weak dyan. So ayun, yun palang point no, kasi single jointed siya dito. Wala na tayong biceps swivel, okay, wala, rekta lang dito. So yun, kaya mo lang siyang i-360 ng pihit ng ganito. Yun ang buong braso na double elbow knee, double elbow joint. Okay, we're good. Then yun na, tapos kamay, syempre pa rin naman, jointed naman yung kamay. Okay, then nilabas na rin pala natin ito kasi kumbaga ito ngang extra upper body part ay walang kasamang hand. So ito, babanggit na natin yan na extra, one of the extra pairs na to dahil yung sa kamay nga ito, pakita na lang ulit natin yung foam run last time. Ano na yan, relaxant yung naka-default. Also, ano pala, gawin na lang din natin muna dito yung ito nga yung default upper body na same naman yan na sa figure, no? Same naman yan na kung tutuusin, parang ganyan din yung kaya niyang ibaltak ng ganyan, pero parang at least para sa totoong buhay mas maganda ganyan ba yung tamang proportion, pero that same din kasi yung joint nga niya dito, bali ganun yung composition ng figure, wala talagang ito na parang ma-twice si bevel mo. Okay, then parang pinaka-resting, tapos sabihin natin pasok muna, parang pag pinakapasok na yung butterfly joint, ganyan na siya, medyo bubuka din, pero okay pa rin naman by proportion, parang okay pa rin, pero pag i-style mo talaga siya, at least ilalabas mo ng onti, tapos parang itataas mo yung balikat para mas relax yung dating ng buong kamay, parang ganyan. At least talagang parang ibatak mo to ng gusto doon, itataas mo para lang parang pantay. Okay, same na naman yung magagawa niyan sa posing and all doon sa kumbaga talaga mas ginawa lang doon ay dito sa extra na naka-sleeve type lang ay yung mismong style na parang naka-long sleeve nga, pero by articulation same na same siya. Okay, mag-ab crunch pa ba tayo dito? Sorry. Pag sa ab crunch, sige, daanan din natin dito sa default. So, ito yung, pag nakita nyo, galaw-galawin ko na lang dito. Yun nga, hindi siya din masyadong intended na, pero at least nagagalaw ng ganito dito, paharap, dahil nga hindi bagay, so, parang tatanggalin mo to, masisira yung style na naka-coat siya. Hindi rin talaga siya, maganda, kaya pa rin naman i-crunch patalikod, parang talaga maharangan lang ng buong plastic kasi as coat. Gano'n lang, hindi naman natin masyado na itong i-emphasize dahil hindi nga rin naman siya ganun ka-intended para bali-bali. And then, isa pang bagay is dito, buong plastic nga itong sleeve naman, tie, pag sa ganitong sleeve. So, at least, gawin natin na parang banat yung maganda. Kayang-kaya naman talaga, mababanat siya, pero hindi rin siya intended, masayang yung okay naman to, parang lalapat na, mas lalapat pag pero yun kasi mamomold siya, kumaga pag medyo binanat mo na ganyan to the point, ayan, hindi na maganda na pag binalik mo siya, baka mas lalang sumanay naman na nakaganon. So, at least ganun magagawa sa ab crunch, upper and lower torso. Then, normal na knee, sa pag dito sa may leg. Ang kinaiba lang niya, yung ito nga yung joint ng knee, ng tuhod, parang ang pinakakaya na lang niya mga Japanese is ganyan na talaga. So, pagtawag ba dito is pa rin, double knee. Pero yun na lang talaga magagawa nasa 45 degree lang, hindi na kaya niya mabanat. Ganito talaga kapag style ng mga live action na parang naka jeans, naka pants, so ganoon na yung sa Then ang medyo kakaiba lang din dito, napansin ko, or ngayon ko lang din i-review nung nilabas ko yung mamaya malabas ko yung chapter 2. Pag sa paa, medyo limited lang din naman yung galaw pag sa joint. Kahit yung tilt, hindi nga natitilt na, pero at least nagagalaw ng konting movement na ganun. Ang magalaw niya yung mismong toe hinge. Kumbaga normal na, parang pataas. Ito nga sobrang tarik, kita niyan. Masyadong mata. Pero kaya pala din siyang, kahit yung sa chapter 2. Ito naman yung kakaiba. Ewan ko. Hindi ko alam kung hindi nila sinasadya na ganito, pero kaya pala siyang mabahan na pagbababa. Ito lang yung ating figure din na alam ko. Si John Wick lang yung kayang maano yung pababa. Ewan ko, mahaba kasi yung sapatos to the point na baka
hindi nila naano yung mismong style na ito na kaya niya siyang mapapabang ganun. Ewan natin yung maging hinge doon. Hindi ko alam na. At feeling ko hindi nila in-expect yung ganyan. Pero yan, nagagawa siya dito. Okay, so yun na lang naman siguro magawa natin kapag sa articulation. Mabilis lang to kasi medyo simple lang yung figure. Eto, medyo dito tayo mag-elaborate ng konti pagdating or baka for surely medyo madami-dami yung time dapat sa accessories kasi nga ang dami lalo ni sa kamay. Pero yung pasadahan lang din natin. Nice, okay. Ano na tayo? Accessories, no? So, daanan lang ulit natin. Ito kasi, bali, 3 na yung makover natin dito. Yung extra upper body na yung alternative. Okay, so, ganyan lang ulit. Then, yung head na to. So, ganyan naman yung head. Medyo nakalugay na yung bangs kasi nga, ano siya pa, kumbaga, pawis na yan. May pawis na sa bagsak. Then, still ng mga beard effect paint. Kaya nga yung mismo pang sarat na parang magle-letter V or inverted triangle yung buhok effect. Okay, ganyan yung sa extra head naman. Okay, then, ito na lang din, kamay na. So, one extra pair ng hand, one pair hand na closed fist. Of course, dapat may ganito. Okay, bali yung nakapeg na tayo, no? Bali pang una dito, pero second pair, hindi ko lang masyadong sure, hindi ko naaral pagdating sa, kasi yung set ng ganitong kamay na may butas, bali ito yung siya, may design na may butas para lusutan ba ng tsako o ng espada, hindi ko masyadong na-sinerch na, pero sa nakikita ko ngayon, kahit pa paano sa espada ngayon, or kahit dun sa palakol na makikita natin mamaya, mas malalaki yung kaysa sa tsako. So, ibig sabihin, kasi yung kamay na to mga Japanese, pag yung masusunod kasi, parehas lang din sila. Pero, pag sa mata, mas malaki yung espasyo na ito kaysa yung isusunod natin. So, I think, ito yung para sa espada talaga. O kung sino man yung mas malaki yung handle. So, ito yung style ng unang, oops, namali. Okay, ito yung style niya. Okay, kasi itong pangalawa yan, same na same nga makita nyo kahit pa paano. Pero pag sa pag kinumpara nyo to sa mata, mas kahit ikumpara nyo kanina, parang tingin ko madidistinguish din sa video na mas maliit nga yung espasyo nito. I think ito yung para sa tsako na. Kasi yung tsako, mas maliit yung mold ng hawakan So, at least ito yung third pair. Okay, fourth pair. At least, pa rin, parang malulusutan yung kamay. Ganon, nakakahawak pa rin yung from middle finger hanggang hindi liit pero pointing na yung hintuturo, yung index finger. So, okay, style. Okay, pang-5 extra pair ng hand. Kumbaga, hindi pa ito yung yung susunod ata yung pinaka-relax or next to relax kasi nasa default nga yung pinaka-relax no? So, pero at least ganito yung style niya. Hindi ko na sure kung ano pang pinakatawag, ma-appropriate na tawag, pero at least ganito yung style. Okay, mukhang tama ako na at least relax yung kanina kasi ito, tingin ko pang pang barrel. Pero ang style pa rin kung baga hindi aware na may barrel, baga pwede rin yung style na semi-relaxed to. Pero yan kasi may lusutan ng barrel to para sa, lalo na dun sa yung revolver, which papakita natin mamaya yung huling-huling pistol. Okay, sa ganitong kamay naman, at least nakita nyo na pag sa harap, yung labas para yung thumb, yung lalaki, pero parang pang style pa rin ata ng ng tsatsako. So, kumbaga, at least yung pose ng kamay, pag ginawa mo sa kanan o sa kaliwa na magiging ganun yung style ng kamay. Pero may lusutan pa rin, pang tsako nga ata to. Okay, huling pares ng kamay, pero second to the last hand accessory ay yung pinakabuka. So, ayun ang kumbaga chapter 4 na to, wala na silang, lahat na ng kamay ay putol na yung ring finger sa kaliwa. Kasi nga, parang hindi pa naman to like transition sa movie unlike chapter 3. Tingnan natin sa chapter 3 kung hahatiin pa nila na may, kasi nga sa katapusan pa halos ng palabas yung pinutol yung ring finger niya. Pero dito lahat na ganito. So, ito yung pinakabukas. Kaya papansin nyo lahat almost flesh color lang, which yung susunod natin yun lang yung kakaiba. Okay, bale, ito. Last na set ng kamay pero hindi pares kasi makita nyo pares siyang kanan. Tapos, may style nga na may gasa na atas duguan. Siguro,
okay pa rin naman sabihin to dahil masyadong matagal na yung movie. Hindi naman masyadong spoiler na ano. Pero ano to, basta magkakasugat siya dito. Kaya ito yung style. So at least maganda pa rin dahil makita nyo rin naman kahit yung sa maging ano kayo, parang teaser video, ito na yung gagawin ko, ilalagay ko dapat. Pero ayan, pares ka ng kamay, naka-close yung isa. Oops, sorry. Tapos yung isa medyo relaxed pa na may gasa. Kaya ito sugat effect. Ganito na lang ulit lastly. Kasi ano naman yung sa likod wala parang maganda ma-focus natin yung kulay-kulay niya yung sugat niya. Okay, ganyan lang siya. Okay, gawin muna natin. Unahin ko na from ano naman, list to greatest accessories. Belt na may mga ano yung pinakatawag dito. At least pag itong sa barrel ay ano nga ulit yung term, holster. May parang holster. Tapos ito parang puro holster din ng barrel. Sa dulo na to kumbaga hindi ito kumbaga parang terno dun sa overall na yung may black jacket pa, black coat, pero nando pa rin siya, so pasok siya any design. Hindi ko lang din nilagay kahit yung kanina sa habang pine-present natin yung figure, no? Mas gusto ko na blank lang siya, pero pag alam nyo rin naman yung story, dapat ano to, nakalagay na to at least dun sa yung parang naka-final duel, final fight yung duel scene. Kasi suot-suot niya to. Although galing pa siya sa bakbakan bago pa umabot doon. Basta belt lang na may mga holster. So, ganyan yung composition or design niya, sculpt. Okay, one of two guns. Bale, pistol din na Desert Eagle ba yung gantong style. Hindi ako mahusay sa barrel, mga Japanese pero and at least pakita ko sa inyo na ganyan. Okay, itim. Okay, yung pangalawang barrel, ito na yung pinakasikat na kasi ginamit nga niya sa duel. Alam ko revolver dapat pa to pero parang ba't wala yung revolver style, ano niya, sculpt, pero ayan. Okay, yung ganda ng pagka-brown para sa sculpting and color. Then, at least ganyan siya. Okay, sige, mas maganda na lang na nakakanan. Okay, sunodin na natin tong tsako. Kumbaga wala na tayong barrel. Andun na tayo sa tatlong accessory na hindi barrel. Forma rin ito. So makita niya na laced siya at least or ano, basta chain na ganyan style. Hindi ko masyado nakikita na malabo ba mga Japan. So ayan, siguro mali yung focus kay. Ayan. So, tsako. Ganyan yung pinaka at least sculpting and color. Okay. Then ayun yan. So pag out of the box, medyo dikit siyang ganyan pinagana pero stick pa rin. Ayan, ito na yung tsako accessory. Okay, second to the last, unahin ko na muna to. Yung less astig, pinaka-astig kasi yung dulo yung hilalas natin. Meron kinalaman din parang sa story, first time nila gawin yan. Pero at least ito, katana, espada, ganyan siya, sculpting niya kahit dito, I think identical lang naman pagdating sa hawakan. Okay, tapos yan, mahaba-haba rin naman. Scale na lang natin sa picture mamaya sa montage. Na ganyan siya. Okay, meron naman kasi din ginamit ng espada, inintroduce na kasi ito sa chapter 3. So, kaya, hindi natin ito itutulo. Bale, ito yung pinaka-last, isang palakol na ganito yung style. Kasi, pagdating din sa story, pupuntahan niya yung kung maalala, basta at least one of United Kingdoms yan. Kumbaga pinasok nila yung history ng Vikings So, kaya axe yung weapons doon, yung kay Killa. Hindi ko maalala yung pangalan ng actor, mas kilala ko yung character niya. So, ayan. So, good handle. Isang buong piece siya. Hindi ata natatanggal to. So, I think, tama ba? O dapat matatanggal. Hindi. Kumbaga, mailulusot dapat to sa, ayun nga, sa mga kamay na intended na may effect siya mailusot. Kaya kumbaga isang buong piece siya. Then yung ulo, ganyan. Hindi ko lang nakatitigan. At least may, sorry mga Japan, sweet lang yan. At least may style ng pirate na skull. May dalawang bone din. Yung X type. So identical na. Tingnan natin. Tama ako identical dito. Astig. Ngayon ko lang napansin yan. Hindi ko kasi masyado natititigan. Yung lente lang mismo ng ng ilaw yung na-check ko. Ayan, okay, so ganyan siya. Okay, dito matapos yung accessories natin. Okay, sa height, mga Japanese, ayan, surely lang pas ng 6 inches. So, kulang-kulang siya, 6.5, 6.5. So, pag dito sa natin, makikita nyo rin naman tutuwid ko pa ang ganyan. Almost mahit niya talaga yung 6.5
mark. Pero medyo ano pa nga itong lente. Na-hit niya yung 6.4, mga ganun. Sa mga pagkumparahan natin mga Japarms ng height, focus na natin sa Kappa Mafex. Tsaka maunti lang to, bali 3 lang to in total. So, ayan, una na yung predecessor niya by release, no? Pero yun, wala pa kasi in chapter 3. So, comparing with Mafex, forgot yung number, yung John Wick chapter 2. Okay, so, yun nga, nakita natin na matangkan-tanggan na rin to si chapter 4 at least. So, ayun nga, given na old mode pag tong chapter 4 lamang, from chapter 2, old mode si chapter 2 yan. Lamang-lamang talaga to si chapter 4. So, ganyan siya mag-skill. Now, with Captain America, Winter Soldier, stealth suit. So, para kumbaga, kapwa niya live action figure, no? So, paborito ko na talaga to eh. Isa sa mga paborito ko sa pagkumparahan natin. Almost, kapantay na niya. Lamang lang ng isang linya lang din ng inch. Sa tingin ko to ng ruler pag si Captain. Last na lang, ito si Bane habang nakalabas pa. So, tingnan natin, ayun, pa rin, palo naman siya sa at least balikat ni Bane. Pero ayun, para ma-emphasize na naman din, yung laki ni Bane. So, yan yung mga pagkumparahan natin. Alright, so, yan, ulit siya mga Japarms sa John Wick Chapter 4. Bale, Mafex number 212. Ito, no? For the rating, bigyan ko to ng 8 out of 10. Okay? Cool figure pa rin naman to begin with. Then, yan, bagong mold nga siya. Actually, yun pala ngayon ko lang ito bababagit. Nakalimutan ko yun. Pag nakita nyo naman sa, at least, balikan nyo yung comparison sa yung chapter 2, kanina sa high check natin. No? Na yun, medyo kakaiba pa talaga yung kulay ng skin. So, dito, since mga 2024 figure na to, or released, at least na gawa nila before mahina ng 2020 to 2023. Maganda na yung skin tone, yung kulay ng balat. Okay. Then, yung resemblance ng muka, kinda okay pa rin. Pero ito nga, kaya ito yung gusto kong pinapakita. Mas kuha niya kapag, pag ganito. Tapos medyo nakatungo nga. So, pero ang pinakabumuhat naman is yung sobrang daming parts. So, cool na figure. Hindi tinipid sa double elbow joint. Then, ang kikit nga kasi ng mga accessories makabago. No? So, pwede rin nga siyang ipang pare sa mga picturean pagkapwa Mafex. Given na, nasa Mafex scale naman lalo pag mga panghawak-hawak ng kamay, pandagdag. So, yan yung thoughts and ratings natin para sa figure na to. Okay, so, yun lang mga Japarms, tapusin ko na dito. Sana nag-enjoy kayo sa panonood and kita-kits sa susunod na video.